Hindi lahat ng nakakatakot na kwento ay galing sa multo o maligno. May mga istoryang tunay na nangyari, at mas nakakatindig balahibo kaysa sa mga kathang-isip. Ako si JL, at ito ang isa sa mga pinakatotoong kwento ng bangungot, takot, at milagrosong kaligtasan. Isang babae, nag-iisa sa gitna ng desyerto, walang pagkain, walang tubig, at 48 araw siyang nawala. Ito ang kwento ni Rita Christian. Si Rita Christian ay isang simpleng babaeng taga Penticton, British Columbia sa bansang Canada. Isang relihiyosa, tahimik, at mapagkumbaba. Kasama niya ang kanyang asawa na si Albert Christian, isang negosyante na may maliit na kumpanyang nagbibigay ng teknikal na serbisyo sa mga grocery store. Noong ika-2 ng Abril, taong 2011, nagpasya ang mag-asawang Rita at Albert na mag-road trip patungong Las Vegas para sa isang business convention. Excited silang maglakbay, isang pagkakataon para mag-relax, magdasal, at mag-enjoy bilang mag-asawa. Pero isang maling liko sa kalsada ang magpapasimula ng kanilang bangungot. Sa halip na dumaan sa Interstate Highway, sinubukan nilang gumamit ng shortcut base sa GPS. Dinala sila nito sa isang liblib na daan sa gitna ng Nevada Wilderness, isang lugar na kilala sa mga mapanganib na bundok, bangin, at desyerto. Wala masyadong dumaraan doon. Walang signal. Walang tao. Na-stuck ang kanilang minivan sa putikan ng isang logging road sa may malapit sa Mountain City, Nevada. Sinubukan ni Albert na ihatak palabas ang sasakyan pero bigo siya. Wala ring signal ang cellphone. Ang pinakamalapit na bayan ay nasa mahigit 35 kilometro ang layo, na halos imposible para sa isang normal na tao. Pagkaraan ng 3 araw ng paghihintay ng tulong, nagdesisyon si Albert na lumakad papunta sa pinakamalapit na daan para humingi ng saklolo. Naiwan si Rita sa van, may kaunting pagkain, tubig, at isang Bible. Simula noon, nagsimula ang kanyang pakikipaglaban sa gutom, lamig, takot, at kamatayan. Ang araw-araw na bangungot na pinagdaanan ni Rita. Araw-araw, binabasa ni Rita ang Bible at nanalangin. Kumakain siya ng kaunting merienda na natira sa sasakyan, isang maliit na bag ng pretzels, ilang candies, at tubig na unti-unting nauubos. Pagkaraan ng 2 linggo, nagsimula nang mamatay ang kanyang katawan sa gutom. Nawalan siya ng lakas. Umuulan, lumalamig sa gabi. Takot siyang baka may mga hayop sa paligid, cougars, coyote, o maging ahas. Naranasan niyang kumain ng tuyong dahon at uminom ng tubig mula sa nyelong lupa. Naririnig niya ang mga kakaibang tunog tuwing gabi, tila mga yabag, kaluskos, at parang mga bulong sa dilim. Isang gabi, habang natutulog siya sa loob ng van, nanaginip siya ng mga taong tila tinatawag siya sa labas. Akala niya'y tulong na iyon. Pagtingin niya, wala naman. Pero ilang gabi pa, naririnig pa rin niya ang mga tinig. Totoo ba iyon? O guni-guni na lang dulot ng gutom at takot? Habang lumilipas ang mga araw, iniisip ni Rita na baka patay na si Albert. Naiiyak siya araw-araw. Isinusulat niya sa kanyang journal ang bawat araw, pati na ang kanyang mga panalangin. Hanggang sa dumating ang ika-48 araw. Isang grupo ng mga mambabayo ang naglalakad sa gubat. Isa sa kanila, si Ron Wild, ay napansin ang minivan sa gilid ng daan. Tumawag sila ng rescue. At doon, natagpuan nila si Rita. Mahina, payat, nanginginig, pero buhay. Agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa mga doktor, kung na-delay pa ng 1 o 2 araw, baka hindi na siya umabot ng buhay. Ang bangkay ni Albert, makalipas ang 7 buwan, noong buwan ng Oktubre taong 2011, natagpuan ang bangkay ni Albert sa bangin. Tila nadulas siya habang naglalakad sa matarik na daan, at hindi na nakaahon pa. Nakahiga siya sa ilalim ng isang punong pine, may bakas ng pagtatangkang gumawa ng shelter. May Bible rin siyang dala.
Hanggang ngayon, si Rita ay patuloy na namumuhay sa Penticton. Mahigit 10 taon na ang lumipas pero dala pa rin niya ang trauma ng nangyari. Isinalaysay niya ang kwento bilang babala at inspirasyon, na kahit sa gitna ng dilim at kamatayan, may pag-asa pa rin. Ang lugar kung saan siya nawala ay itinuturing ngayong isa sa mga pinaka-nakakatakot na wilderness sa Nevada. Marami na ring ibang ulat ng pagkakaligaw doon. At hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing hating gabi, may mga tinig pa ring naririnig sa lugar na iyon. Mga panaghoy ng mga kaluluwang hindi nakaligtas. Hindi lang multo ang nakakatakot. Minsan, ang tunay na bangungot ay ang mga pangyayaring totoong nangyari, na posibleng mangyari rin sa kahit sino sa atin. Ako si JL ng I Love Horror, at sana ay maging paalala ang kwentong ito, na sa gitna ng kadiliman, ang panalangin, determinasyon, at pag-asa ay maaaring maging ating tanglaw. Kung gusto mo pa ng mga ganitong totoong kwento, follow my page, I Love Horror. Until the next time.